Okay, so we will now discuss the second method of cost allocation, which we call first in, first out method. So, yung key difference between the weighted average and first in, first out, or the key differences rather, are the cost of the beginning work in process is not included in computing EUP and cost per EUP. Only the current period cost is used. So we will use the same data we use for the weighted average. So yun nga illustrative problem natin sa page 217. So the steps used in weighted average method will still be followed. So kung ano yung ginawa natin kanina, no, essentially ganun pa din naman. So the difference lies in the EUP for the units transferred out and the cost per EUP. So diyan sila magkaiba, no, ng weighted average method. Sa computation ng EUP for the units transferred out at yung cost per EUP. Okay, kasi syempre pag naiba yung EUP for units transferred out mo, iba na rin yung cost per EUP mo. So steps 1 to 2 will be the same as in the weighted average method. So let's fill out the solution format that we have. Ay, sorry, wrong. This one. Medyo nalito, okay. Okay, sige. Let's see. Okay, so yung ating step 1, the same, fill upan mo yung units to account for. So, work in process June 1, 100,000 plus the started, 400,000. Siguro, mag-zoom in tayo ng konti dun sa, sobrang zoom in naman yon. Wait lang ha. That was too close. Okay. Wait. Sige, balik na nga natin sa 100%. No? Anyway, so ayan. So 100,000 plus 100,000. So yung total mo is 500,000. Okay. And then next, you fill up yung section sa kabila dito sa kanyang kanan, no? Yung costs, no? So given na to sa problem kanina, so we just highlight this, no? Same thing naman yan, no? Nandun sa weighted average. And then the third, no? Pareho din lang, no? Wait, no? Merong difference dyan. Wait, let's have the slideshow. Okay. Where is the slideshow? This one. Okay. Okay. Step 3 is to fill up the units as accounted for section. So, meron ng kaibahan dito. The units transferred out will be classified into two. Beginning work in process, transferred out this period, and the units started and finished this period. So, kanina, no, dun sa weighted average, wala itong dalawang to. No? While hindi natin hinati yung transferred out units. Dito sa FIFO, meron siya. Okay, eto po siya. Okay, ito. Ayan. Okay, so, dito sa FIFO, yung transferred out, hahatiin mo na siya sa dalawa. Yung beginning work in process na tinapos mo this period at na-transfer out, at yung units na sinimulan mo this period at natapos din this period. Okay? So, yan po. Balikan ko lang yung weighted average natin kanina para makita na yung difference. Okay, look at this. Ayan. Okay, dun sa weighted average, di ba, nakalagay lang transferred out. No? Hindi na natin siya classify into two. No? Dun sa FIFO, yung transferred out, mahati sa dalawa. Ito. Yan, yung naka-highlight ko ngayon. Yan. So, yung transferred out, dalawa siya. Yung beginning work in process na tin-transfer out mo, at saka yung units na sinimulan mo ngayon at natapos mo din ngayon. No? So, medyo mas makuriri yung pagkaka-breakdown niya. Okay, so let's fill this up. Yung work in process June 30, mali rin lang naman, kasi ganun pa rin naman siya, no? According to our problem, meron tayong 60,000 units here. Okay. So, doon tayo sa units transferred out. No? Sabi sa problem, meron tayong 440,000 units completed during June. Mahati sa dalawa.
Yung beginning work in process, syempre, may ano na yun as of the beginning of the period, meron na siyang partial na materials, labor at overhead. So syempre, yun muna yung uunahin mong tapusin. So automatic, yung beginning work in process na transfer out is 100,000. And then kung ayon sa problem, meron kang 440,000 na units completed. So ibig sabihin, isusubtract mo lang yung 100,000 galing sa beginning work in process. So ibig sabihin, yung units na sinimulan mo ngayon at natapos din ngayon is 340,000. Okay? So, total, 500,000. So, let's return to our slideshow. Wait na, medyo nawala yata ako. Yes. Okay. So, punta na tayo dito. Okay. We introduce a new set of columns for step 3, which we call the percent effort this period. This represent the effort expended for the units being accounted for this period. So, nasan yung column na yan? No? Yung ating ini-introduce na yan. Ito po siya. Okay? Yan. Yan. Percent effort this period. Yun po yung ilalagay natin. Yan pong ilalagay natin dyan ay yung percent na ginamit natin or inexert natin this period for this 3. Ito. Yan, yung tatlong yan. Okay? So, ilalagay natin para sa tatlong yan, yung effort na ibinigay natin sa kanila dito. On a per cost element basis, meaning materials, labor, overhead. Okay, so let's continue with the slide show. For beginning work in process, the percentage were obtained by deducting the reported beginning work in process percent of completion from 100%. The answers will be the percent effort this period for each cost element. So, isa-isahin natin, no? Unahin natin yung materials. Okay. So, ang ilalagay po natin ay 0% for the effort expended this period. Why? Since materials were added at the beginning of the process, no materials were added to beginning work in process this period. Materials for beginning work in process were added in the previous period. Punta tayo dun sa ating solution format para mas maintindihan natin. So, ayon kasi doon sa ating problem na nakalimutan ko palang fill upan, yung work in process June 1 ay ito yung percentage of completion. Ayan. Ito. Let me highlight this. Yan. So, ayon sa ating given, yan yung percentage completion natin ng beginning work in process nung June 1. Ang ilalagay lang natin dito sa parteng to, ayan, yung sinelect ko ngayon, ay yung effort this period. Now, look at materials. As of June 1, itong work in process June 1, okay, ay 100% complete na as to materials. Sina-highlight ko siya as yellow. So, kung 100% complete na siya ng materials as of June 1, okay, para sa month ng June, wala ka nang idadagdag dyan. Kaya, ang percent effort this period para sa materials ng work in process is 0%, which is now highlighted in yellow. Okay? Kaya, asin na natin yung mga shades ulit. Okay. Next, labor. 100% less 30% is 70%. Saan galing yan? Okay, yung 30%, ito siya. Ito. Let me highlight it. Ayan. Okay, so explanation natin bakit ang inilagay natin dito is 70%. So, ang solution nga niya, yan, i-highlight ko rin siya. Ayan, 70%. Ang solution natin is 100% less 30% equals 70%. So, bakit ganon? Since beginning work in process is reported as 30% complete as of June 1, as to labor yan, so ibig sabihin, only 70% of the labor
costs were incurred this period. So, di ba sabi sa ating problem, yan, ang work in process ay 30% complete as of June 1, no? Yung beginning work in process. So, para sa beginning work in process, para matapos siya, ang effort na lang natin this period is 70%. So, ito nga yun. Yan. Okay, so ang nilalagay nga lang natin dito, remember, ay yung effort this period lang. Okay. Next. Ay, nangyari. Teka lang. Nagkagulo na yung mga shades natin. Yan. Okay. So, ito yung 70%. Same with overhead. For overhead, that's 60%. So, ano yung explanation natin dyan? Since beginning work in process is reported as nagkamali ako dito. As 40%, no, complete as of June 1, I think pwede natin i-correct yan. I-correct natin para hindi tayo maligaw. Okay. This is 40%. Ayan, pasensya na po, no? Hindi ko na-check. Okay. And this is 60%. Okay. Okay, so slideshow na ulit tayo. Ayaw mag-slideshow. Ayan. Okay. So, andito tayo sa overhead. So, since beginning work in process is reported as 40% complete as of June 1, only 60% of the overhead costs were incurred this period. No, hindi ko pa na-correct yun. Okay. So, i-correct natin. Overhead. Yan. So, pasensya na po. Okay. Ayun. Ayan. Medyo mabagal kasi bukas yung internet ko. No? Overhead. Okay. Yan. Okay. So, yun po. No? So, para sa overhead, 60% lang po yung effort natin this period. Kaya, eto po siya. 60%. Okay? Okay, next. For the units started and transferred out this period, the EUP will always be 100% since all efforts for these units were expended this period. Okay? So, puntahan po natin kung nasan yan. Okay, ito po. Yan. I'm highlighting it now. Ito pong units started and transferred out this period, ngayon mo siya sinimulan, ngayon mo rin natapos. So, lahat ng factory cost for this ay na-incur this period. Kaya, lahat ito ay 100%. For the work in process June 30, wala namang special ano dyan, no? So, dun sa work in process June 30 natin, ilalagay lang natin yung percent as given in the book. No? So, ito 150 tsaka 60. Yan. So, the percentages computed, yun nga, itong, ang sinasabi niya ay ito. Yan. Ito po ay gagamitin natin for the computation of the EUP. No? So, yung percentages computed will be used in computing EUP. Ito, no? Yung mga percent na yan ay gagamitin natin para mag-compute ng mga EUP dito. Okay? So, next. Step 4. Fill up the equivalent units of production section. The units transferred out will be classified into 2, like in the previous step. Oh, so, pakita natin dito. Ayan. Yan.
So, nahati sa dalawa yung transferred out. Yung beginning work in process na tinapos, tapos na-transfer out, at yung mga units na sinimulan ngayong period at natapos din this period. No? So, pareho din yung nasa taas niya here. Yan. Pareho lang sila dyan. Okay? Their EUPs will be computed as follows. Percent effort this period from step 3 times physical units. Ipakita natin dun sa ating solution format. Okay, nasan yung ating solution? Wait, nawala na naman ako. Okay. So, paano makukomputin yung EUP niya? Okay. By the way, kopyahin muna natin yung units niya. Yan, ito. Pareho din lang niya siyang nasa taas. Ayan. Yan. So, EUP for materials. Yung katapat niya ditong percent effort, i-highlight natin. Yan. Mumultiply mo siya dito. Yan. So, 0 times 100,000 is 0. Okay? I think meron tayong solution dito sa, wait na. Ito yung slideshow. At, asa may slideshow? Teka, medyo nahilo na ako. Okay, so ayan ha. So, I think meron akong solution dito. So, yung computation po natin na ginagawa, yung percent effort this period times physical units na naka-highlight nga dito. Ayan. So, ang lalabas po dyan, siya yung EUPs for effort this period only. No? So, ito po yung solution natin. Okay, related computation for the EUP as follows. So, meron tayong 4 na columns, yung cost element, beginning work in process transferred out, units started and transferred, and ending work in process. For materials, 0% times 100,000 equals 0 for the beginning work in process transferred out, as shown here. Ayan. Pinag-multiply yung dalawang naka-highlight. Ito yung sagot. Ayan, ito. Naka-highlight din siya. Okay? Next. Okay, alisin na natin yung highlight niya. Hindi. Ito lang siguro. Alisin natin. Next. Sabi niya dito, units started and transferred out. Ang computation niya for materials is 100% times 340,000. So yan. Okay. Ito po siya. Alisin natin to. 100% times 340,000. Ito po siya. I-highlight ko siya with green. Yan. Yan po yung dalawang pagmumultiplyin mo. Saan mo isusulat? Dito, sa katapat. No? Yan, yung katapat niya under materials. So, 340,000. Next. Kasi natin yung highlight. Ending work in process. 100% times 60,000 equals 60,000. Nasa naman siya dito. Ito siya. 100% times 60,000. I'm highlighting it with yellow. Yellow ba yan? So, yan. Pag mumultiplyin mo yung dalawang yan na naka-highlight, saan susulat yung sagot? Dito. Yan, 60,000. And then you get the total. Okay? So, ganun din yung gagawin para sa ibang element. Let us look at labor. Ayan. 70% times 100,000 equals 70,000 for the beginning work in process transferred out. Ito siya. 70% times 100,000, highlight natin. Ayan. Pag mumultiplyin mo yung dalawang yan, saan mo susulat yung sagot? Dito. Yan. Sa sinelect kong cell, doon sa katapat niya. No? Beginning work in process transferred out, and then labor. Dito. So, let's write the answer. Ganon din para sa units started and transferred out. Let us see the solution. 100% times 340,000 equals 340,000. Ito po yun. 100% times 340,000. Ayan. Ang sagot, eto. Diyan. Okay?
natin yung sagot niya, 340,000. Next, ending work in process, 50% times 60,000 equals 30,000. Nasa naman siya? Ito po siya. Tapatan lang po yan. 50% ng work in process June 30 times 60,000. Let us highlight it para makita mo. It's highlighted with blue. Ayun, yun yung pag-multiply mo, tapatan lang. 50% effort this period times the number of units in work in process June 30. No? 50% times 60,000. Saan isusulat yung sagot? Dito. Ayan. So, ang sagot mo is 30,000. And then again, you get the total. Ayan. So, tapatan lang po yan. And then, para sa overhead, ganun na rin yung niyan. Ito po yung solution natin. Saan siya nakikita? Ito siya. Yan. So, ganun ulit, ano? Itong mga to, yan. Highlight natin siya with a green. I-multiply mo lang po siya dito sa mga nandito. Yan. Multiply mo lang yan. Saan susulat yung sagot? Dito. Yan. So, i-block natin yung sagot para mas makita. Yan. Okay? And then you get the total. Yan. So, alisin ko lang yung mga highlights natin. Okay. So, yan. So, tapos na tayo dun sa computation ng EUP. Step 5, compute for the costs per EUP for each cost element. Only the costs added this period or the current cost will be used. Okay, ipakita natin sa solution format yan. Okay. Doon po sa weighted average, okay, usip ko lang ng konti. Yan. Ang ginamit natin ay ito. Yung total, let me highlight it. Yan. Yan po yung ginamit natin ang numerator, tapos dinivide natin dito. Dito. Green din natin. Yan. Yung po yung sa weighted average. Pero, pag FIFO po, ang gagamitin mo po ay ito. Let me highlight. Ito lang po. This one. Yung cost added this period. Yun po ang i-divide mo dito. Yan. Tandaan na, sabi sa slide, only the cost added this period or the current cost will be used in computing the cost per EUP. Again, pakitingnan po yung naka-highlight na yan. Yan lang po ang i-divide, yung cost added this period, hindi po yung total. Divided by dun sa total EUP na naka-highlight din. So, i-divide mo po yan. Okay? So, ito po yung ating mga resulting answers. Materials, labor, and overhead. Ayan po siya. So, dito natin siya isulat. Okay? Cost per EUP ng materials, labor, and overhead. At alsin muna natin yung mga highlights natin. Okay. Ito po siya. There. Ayan. Okay. Palitin natin konti para mas makita natin. Yan. Pasensya na kayo, medyo lumiliit, no? Hindi ko siya ma-zoom kasi mahalaga sa akin na nakikita mo yung kabuuan ng ating solution. So, ayan po. Okay. So, again, highlight ko ha, kasi napakahalaga po nito. Ito, yung cost added this period, i-divide mo po dito. Yan. Ang sagot, ito. Yan. Oh, ako. So, yun po
And then, same po nung ginawa natin sa weighted average sa step 6, we allocate the factory costs to the ending work in process, small units, na wala naman dito sa ating problem, and units transferred out. This will be done on a per cost element basis. Pero meron po ulit silang pagkakaiba ng weighted average. There will be separate lines for the cost of beginning work in process and the costs incurred to finish it. Ipakita natin siya dun sa solution format natin. Meron po tayong separate line. Nandito po tayo sa last section. So, pwede na natin sigurong i-zoom in para mas makita natin. Yan. Zoom in tayo. Okay. Pwede na siguro. Meron po tayong separate line for the beginning work in process balance. Ayan. I'll highlight it with yellow. At yung cost to finish, I highlight it with blue. Yan. Yan So, separate line. So, paano natin siya fill-upan? Okay. Para po dun sa beginning work in process balance, dito, i-copy mo lang po yung nandito. So, ng percent ito. Ayan, ito. Okay. Yung reported na work in process June 1, yung mga amounts niya, which I highlight as blue now, kokopyahin mo lang po papunta dito. Ayan. Ayan. You see, parehong-pareho lang sila. Diba? So, kopya lang po. Okay. Next, alisin ko lang yung mga highlight natin. Kailangan ko na ulit mag-zoom out kasi kailangan nating gamitin yung ating EUP yung ating EUP para sa computation. The formula cost per EUP times EUP will be applied to obtain. Ito yung kukompute natin. Cost to finish the beginning work in process. Cost of units started and transferred out, and the cost of ending work in process. So, the procedures to be followed is similar to that of the weighted average method. So, pagtatapat-tapatin lang natin yung mga EUP at saka cost per EUP. So, let us show it doon sa ating solution format. Okay. So, itong cost per EUP ng materials, i-multiply natin dito. Highlight with yellow. Ay, ayaw niya mag-highlight. Nasaan na si highlight? Okay, yan. So, yung dalawang yan, pag-multiplyin natin, ang sagot, dito. Ayan. Highlight din natin siya ng yellow. Ay, teka, mali. Hindi yata ito magkatapat. Wait lang. Wait, ayusin ko lang to, no? Kasi napansin ko, hindi pala siya magkatapat. Tama ba ang aking mata? Oo. So, mag-insert nga tayo ng ano dito. Mali pala. Dapat dito siya multiply Wait lang, para mali yung ating naka-highlight. Okay. Hindi kasi ang pagtatapatin mo pag-multiply mo is this one at saka ito. Ayan. Sorry Medyo naduling ko. Ayan. So, 1.10 times 0, siya yung isusulat mo dito. Papansin natin, hindi siya magkatapat, Kaya, mag-insert nga ako ng isang, maybe I can insert one row here, para magkatapat siya. Ayan. I think that's better. Okay. Ayan. So, yung cost per EUP na 1.10, imumultiply mo dun sa EUP na kinumpute natin, yung naka-highlight na 0. Then, ang sagot, dito. Ayan. And then, wait, alisin natin yung pwede na rin, Ito naman, ayan. Multiply mo rin siya sa 1.10. Ito, 1.10 times 340,000. Yung sagot, dito. Ayan, naka-highlight po siya.
And then, multiply mo yung 1.10 sa 60,000. Kagaya din lang yan nung kanina sa weighted average. Ang sagot po, eto. Okay? And then, kunin po yung total. Okay? Next, itong 0.51, we'll use green. Okay. Yung 0.51 na yan, multiply mo siya dito. Highlight ko na lahat. Ayan. Ang sagot, dito. Ayun. Okay, multiply mo lang yan. And then you get the total. So you see, pareho lang yan ng weighted average. No? Yung pag-cross multiply. Ito namang 1 pesos, we'll use, ano ba? Itong blue na to. Ito. Yan. Okay. I-multiply mo siya dito. Yan. Isa-isa. Tapos, yung sagot, dito. Ayan. And then, you get the total. Kunin mo rin yung total dito, no? Yung, ano ba yun? Horizontal total. No? Total mo lang siya dyan. Ayan. And then, yung total dito, yung grand total niya. Ayan. Okay, so pakipagmasdan po yung ating mga naka-highlight. Yan. Pagsin na natin. Or mamaya na lang, no? Balik tayo. I think next will be journal entries na. No? So, alisin natin yung highlight natin para makita natin kung saan nanggaling mga journal entries. Okay, so the journal entries for this production run will appear below. And I think pareho rin lang naman siya ng pinagkuhanan. Wait, tama ba siya? I think may pagkakamali tayo doon. Wait lang 5 entries. Okay. Let us see. Ang unang entry natin is, pareho lang siya nung sa weighted average, ano? Debit work in process molding, then credit direct materials, accrued payroll, and overhead. Ito po siya. Highlight natin siya. Ayan. So, yan pong naka-highlight na yan, yung cost added this period, yan po yung basa natin ng journal entries as shown. Ayan, yung first entry. Okay, yung next entry, yung pag-transfer out, yung medyo may konting complication. Okay. Nasaan ba yung mga units transfer out? Actually, eto po siya. Yung beginning work in process balance, yung cost to finish, yan yung total cost ng beginning work in process nung matapos siya. Eto siya. At saka yung cost of units started and transferred out, yan po yung basehan ng second entry, which I highlight with, let us use green. Yan. Ngayon, pag in-entry mo yan, dapat total na siya. So, kukunin mo yung total nitong tatlong to. I-bold ko ba siya? Ayan, yung tatlong naka-bold na yon, ito. Ayan. So, ang total niya is 1,109,900. Siya po yung basehan natin ng second journal entry. Ayan. Again, let me show you. Ayun siya. Naka-green, naka-bold. Tinotal po yung tatlong yon. 126,800 plus 95,700 plus 887,400. Ang sagot is 1,109,900. Yun po yung second entry natin.